effect ng paggalaw ng tubig sa lupa, sa strength ng lupa natin, as well as dun sa mga railway infrastructure na nakatayo sa kanya. And kapag may ganitong nangyaring tubig or gumalaw yung tubig sa lupa natin, ano bang soil failure yung mangyayari sa kanya? Yan. So, simulan natin with definition ng groundwater. So when we say groundwater, ito daw yung water present beneath the earth's surface. So anything na tubig na nasa ilalim ng lupa, tatawagin natin siyang groundwater. And kadalasan, it fills the spaces and voids within the soil and rock layers. No? So groundwater impacts the overall geotechnical properties of soil and the structure built on the soil. So kaya nabanggit ko kanina, yung groundwater natin, nakaka-affect yan sa geotechnical properties ng soil natin at saka doon sa structure na nakabuild sa kanya. Puunta tayo sa tinatawag nating groundwater table. So yung groundwater table or yung water table, yan daw yung level ng tubig below the earth's surface at which the soil layer becomes saturated with water. So kung titingnan natin tong image na to, ito daw yung parang cross-section ng lupa natin. No? So ilagay natin dito si sleeper, ito si foundation natin, and ito yung layer ng lupa natin. Paano ba mag-laser pointer? So yung groundwater table natin, yan daw yung location or nagsiseparate ng dry at partially wet soil natin from the completely soil na completely soaked in water. Ibig sabihin, kapag na-identify mo na yung groundwater table mo, lahat daw ng lupa na nasa ibabaw ng groundwater table mo, it's either partially saturated or dry na soil. And lahat naman daw ng nasa lupa na nasa ilalim ng groundwater table mo is consider natin siya as fully saturated na soil. So sa groundwater table natin, meron tayong parang two layers or zones na tinitingnan. Yung vadose zone at saka yung phreatic zone. So when we say vadose zone, yan daw yung area or zone or layer ng lupa natin na kung saan yung mga soil natin hindi siya fully saturated. While yung phreatic zone naman natin, yung soil layer natin or yung layers ng soil natin na expect natin fully saturated na yung soil. So kung i-recall natin, ano ba yung ibig sabihin pag saturated? Pag saturated yung soil natin, ibig sabihin lahat ng spaces ng in-between particles ng soil natin, filled up siya ng water. Unlike kapag not fully saturated, pwedeng yung vacant spaces in between ng soil particles natin, nagko-contain pa siya ng voids. So bakit mahalaga na identified natin kung nasa vadose zone pa tayo or nasa phreatic zone tayo or kung nasaan yung groundwater table? Sa foundation design, specifically sa shallow foundation, nakadepende yung design ng foundation mo. Depende kung nasaan ba yung groundwater mo. So usually there are 3 cases sa design ng shallow foundation kung i-recall nyo siya sa reinforced concrete nyo. No? So meron tayong case 1 na kapag yung groundwater table mo is above the base ng footing mo or ng shallow foundation mo, ganito yung formula. So iba yung formula kapag yung groundwater table mo is above the base ng foundation, and iba rin yung formula mo kapag nasa ilalim ng base ng footing mo yung groundwater table mo, at iba rin yung formula kapag pasok, meron siyang certain distance doon sa certain distance ng base ng footing width pala, itong footing width. So depende yung formula sa location ng groundwater table. So aside nga, sabi ko, di ba, hindi lang naka-apekta sa geotechnical properties, but nakaka-affect siya sa structure itself. Nag-originate siya sa design ng shallow foundation. Depende sa distance ng groundwater table mo, sa base ng footing yung magiging formula mo sa pagko-compute ng overall design ng footing ng shallow foundation mo. Ayan. So sa groundwater natin,
syempre hindi naman yung groundwater natin kasi yan din yung source ng tubig na iniinom natin, ginagamit for utility purposes, pandilig ng halaman and everything. So somehow yung groundwater pwede siyang maubos. Pero naturally, yung groundwater naman natin is nagre-recharge yan. Sino ba yun? Wait lang, i-mute ko lang sandali. Sino ba yan? Nadi-distract ako. Sino? Ayan. Si Jessie pala ba yan? Ayan. So, yung groundwater natin, so sabi ko nga 'di ba, ginagamit natin siya for utility purposes, for drinking water purposes. Nauubos 'yan, ideally dapat maubos siya. Pero si nature natin is meron siyang normal na process na kung saan yung groundwater table natin or yung groundwater natin is nare-refill. So dalawang paraan yung pagkaka-refill ng tubig natin. First one is through natural recharge from the precipitation and surface runoff. So yung precipitation is kapag umulan, syempre naiipon yan sa topsoil natin, surface ng soil natin. Ang nangyayari, nade-drain siya, papasok doon, pabalik sa groundwater reservoir natin. So, expect natin na yung mga tubig ulan, tatagos. So, may flow ng tubig from the top surface pabalik doon sa ating groundwater reservoir. So, meron tayong groundwater flow na vertical, pataas mula sa topsoil layer natin, pababa doon sa groundwater reservoir natin. And yung pangalawa naman is yung natural recharge from groundwater reservoir. So yung groundwater kasi natin, horizontally meron tayong layer ng lupa na merong lamang tubig. So nagfo-flow siya horizontally. So yun yung isa pang mechanism ng pagre-recharge ng groundwater natin. So yan. So, when it comes to groundwater flows, ito lang yung gusto nating tingnan, no? Meron tayong vertical na usually is yung recharge from precipitation and surface runoff, and yung natural recharge ng groundwater natin from the reservoir, which is yan yung horizontal flow natin. So, ideally, yan yung gusto nating tingnan na groundwater flow. So, parang in relation to this, no, parang merong di ba tama ba ako? Merong current issue ngayon ni Ate Camille, yung prime water. Tapos, parang napag-usapan namin sa office, yun nga, di ba kasi prime water is may problema sila sa tubig, and Manila is, although Maynilad naman yung provider ng water. Natanong ko sa mga sa RK at saka sa mga civil engineer office mates na involved na sa water projects before. Kasi here sa mga provinces, 'di ba, hindi naman uso sa atin yung merong water service provider, 'di ba? Usually yung mga poso natin, nilalagyan natin ng Jetmatic. So natanong ko sila, bakit kaya hindi na lang gawin ni Manila na maghukay na lang sila ng groundwater? So bakit hindi ba mas efficient yun na hindi ka na magbabayad ng per cubic meter, ilagay mo na lang sa kuryente yung tubig mo, tapos paghukay ka na lang ng malalim. So dati pala, pwede siya, ina-allow siya ng government, no? Parang ina-allow siya ni government ng Manila na mag-top ka ng maghuhukay. So ang magiging issue mo na lang is yung magbabayad ka na maghukay ng malalim na maghuhukay kasi medyo mataas yung elevation ni Maynila na para makahanap ka ng source ng water mo. But recently lang daw, parang around year 2010 or something like that, nagkaroon daw ng regulation, hindi ko alam kung sa TEA Argon, na bawal na daw maghukay ng tubig sa Maynila for two reasons. Number one is medyo limited yung resources ng tubig ng Maynila. So babalik to sa groundwater recharge natin kasi ang surface precipitation nyo daw is usually hindi niya na-achieve yung natural recharge due to precipitation kasi karamihan ng pavement ni Maynila ay concrete. So lahat ng surface runoff nyo daw napupunta lang sa ilog. So when it comes to natural recharge from precipitation, hindi niya na ibabalik yung tubig. And pangalawa,
So, somehow dependent na lang kayo sa natural recharge ng groundwater reservoir. So, saan ba nanggagaling tong groundwater na reservoir na to? Ideally, sa mga larger bodies of water, mula daw sa, ano yung dam na meron sa may Quezon City? Kung ano naman yung, yun, sa Lamesa. So, karamihan ng groundwater recharge nyo doon is nanggagaling sa Lamesa. So, yun yung problema, magkakaroon ng problema sa recharge ng tubig. And pangalawa, kaya daw hindi na inaalaw is, kapag nagukay daw, may effect siya sa settlement ng lupa. Pag sobrang dami ng hinukay na ginawa daw na karamihan ng water supply is hinukay individually, pwedeng mabawasan yung existing groundwater level, pwedeng lumalim yung groundwater table, and in that, mas makokompress yung lupa, pwede daw maging possible source ng mga sinkholes or settlement ng lupa ng Maynila. So, ayun. Share ko lang. Yan. So, sa groundwater flow, meron tayong tinatawag na seepage. No? So, yung seepage, it refers to the slow movement of water through several layers of soil, often due to gravity or pressure differences. So, yung seepage or pagtagos niya lang. So, kapag meron kang, paano ba mag-pencil? Mag-drawing dito. Kapag meron kang impounded na water or meron kang water sa isang soil layer, ang mangyayari kay seepage is unti-unti daw siyang gagapang with the help of gravity and pupunta siya into a less saturated na layer. So, kadalasan, nakikita natin to sa mga dams or any structure or any soil na nag-i-impound ng tubig. Yan yung isa sa mga groundwater flow din natin na tinitingnan natin, yung seepage. Pangalawa, yung sa groundwater flow natin is yung tinatawag nating pore water pressure. So when we say pore water pressure, ito daw yung pressure na ine-exert ng tubig within the pores or void of the soil. So kung mapapansin nyo, di ba, yung pore water pressure na yan is yan na yung pinaka-ultimate moisture na makikita sa naka-film or naka-coat sa particles ng soil natin. So kung kukuha kayo ng isang peraso ng particle ng lupa sa isang wet area, lahat daw ng tubig na nakapalibot sa kanya is pore water pressure yun. Yan. And yung last na groundwater flow na gusto pa nating tingnan, kanina di ba may vertical and horizontal movement tayo, meron palang vertical movement ng water. So yun naman yung capillary action. So it is the movement of water through the tiny pores or spaces in soil against gravity. So kanina di ba si seepage at saka si seepage is pababa. Si pore water pressure papunta sa soil, si capillary action naman pataas. So against the gravity, due to surface tension and adhesive forces between water and soil particles. So itong si groundwater flows natin, itong tatlong to, medyo critical siya sa mga geotechnical properties ng soil natin dahil sila yung nakaka-affect or nakaka-alter ng geotechnical properties ng soil natin. Kung si seepage, kung titingnan nyo, di ba, kapag nagkaroon ka daw ng seepage, ang pwede niyang gawin sa isang structure mo for this figure is dam yung pinakita natin. Pero pwede rin ito sa foundation. Kapag nag-seep daw yung tubig mo sa ilalim ng lupa, yung flow ng water na yun is nagke-create ng upthrust. So, in a sense, parang tinutulak niya pataas yung infrastructure mo. So, nakaka-cause siya ng lesser strength sa lupa natin at saka sa infrastructure natin. Si pore water pressure, ganun din naka-add siya ng additional stress sa mga lupa natin at saka infrastructure natin. Ganun din si capillary action. So, in a sense, yung groundwater flow pala, aside sa ina-alter niya yung geotechnical properties ng soil natin, isa siya sa mga causes ng soil failure natin. So yung soil failure, when you say soil failure is, ang nangyayari sa when it comes to geotechnical engineering, hindi na ina-assume. So soil failure, sinasabi natin soil failure kapag nag-weaken yung lupa natin, hindi niya na na-reach yung geotechnical design natin para sa kanya. So kapag nag-reach na yung certain stress or nalagpasan na ng stress niya, nag-fail yung lupa. It's either nagka-crack, nagkakaroon ng fracture, or worse, nag-erode yung lupa natin.
So some of the common soil failures na nakikita natin sa railway infrastructure natin is meron tayong track bed weakening and settlement, meron tayong tinatawag na ballast fouling, mga drainage issues and waterlogging, mga slope instability and failures, erosion and soil loss, soil liquefaction, freezing and thawing effects, chemical and biological degradation, vegetation growth and root intrusion, and compaction and shrink swell issues. So isa-isahin natin itong mga soil failures na to. So actually na to, dapat hindi to part ng engineering kasi maintenance na to. Pero go lang, laban na natin yan. So first one is track bed weakening and settlement. So yung groundwater saturation, ang ginagawa niya daw is nare-reduce niya yung strength ng subgrade natin, leading to uneven settlement and distortion of tracks. Diba ideally yung ano natin, kung babalikan natin yung track structure component natin, yung sa ilalim natin sa formation side natin, ginagawa natin, tinatamp natin yung ballast at saka yung subgrade natin para mas maging compact siya at mas matakas yung bearing strength ng ballast at ng formation natin, nung subgrade natin. However, with the existence of groundwater or lalo na kapag meron tayong groundwater flow, ang nangyayari, yung compaction ng soil at saka ballast natin is mas nagiging loose siya. So kumbaga, kung dati mas compact siya, nagiging loose siya. So in a sense, humihina rin yung bearing strength niya. And kapag nangyari yon, ang pwede mangyari sa mga track structure natin is humihina siya at nagkakaroon ng settlement. So balikan natin yung definition natin ng settlement. Yung settlement is yung parang bababa yung lupa mo, nagkaroon siya ng displacement from its original distance or original position, bumaba yung elevation niya kasi naging loose yung soil mo. And ayaw nating mangyari sa kahit anong infrastructure na magsisettle yung infrastructure natin. Lalong-lalo na sa tracks. Bakit? So, when it comes to settlement, we have three types of settlement. No? So, first is yung uniform settlement. Usually, pag uniform settlement, ibig sabihin yung buong infrastructure mo, sabay-sabay silang bumaba. Sabay-sabay silang na-displace vertically. So, ang nangyari kapag ganun, wala namang cracks wala namang damage na mararamdaman infrastructure. Walang damage na mararamdaman infrastructure mo. So, somehow, kahit hindi siya okay, medyo okay pa din siya kasi hindi naman na-damage yung infrastructure mo. And then, meron tayong tipping settlement. So, sa tipping settlement, parang tingnan natin to as may overturning moment, no? So, parang isang side, parang umiikot yung infrastructure natin. So, dito, pwede siyang mag-cause ng crack, pero hindi pa rin, somehow hindi pa din. May mas mai-stress lang na side, but hindi pa rin siya somehow nag-lead sa cracking or failure ng infrastructure natin. Ang pinakaayaw nating mangyari na settlement is yung tinatawag nating differential settlement. So sa differential settlement, ang nangyayari is yung infrastructure natin, hindi sila sabay-sabay nagsisettle. Pwedeng yung isang side ng isang point ng infrastructure natin, nagsisettle na siya at this rate, mas mabilis, mas malalim na yung settlement niya, while yung ibang part ng infrastructure natin is mabagal lang yung settlement niya. Kapag ganon, ang nangyayari kasi, mas nai-stress yung mas mababang settlement na part ng infrastructure natin. And doon, kapag mas stress siya, mas nakaka-receive siya. Doon nagsisimula yung failure or cracking ng infrastructure natin. And alam naman natin, sa infrastructure natin, lalong-lalo sa trucks natin, sobrang haba ng trucks natin, di ba? So, kadalasan i-expect natin na, or hindi mo kadalasan i-expect, expect natin na kapag nagkaroon ng settlement yung one point na front point, isang section ng trucks natin, expect natin na meron tayong differential settlement. So, ano bang impact ng differential settlement lalong-lalo sa railway tracks natin? So, imagine kapag ganito yung tracks natin. No? Nag-settle yung dito, tapos ito naiwan sa taas. Aside sa nag-fail na yung lupa mo, ang nangyayari is nai-stress tong release mo. Kasi di ba parang nababatak siya. Ito nakababa na to, so
ito yung weight, wala na siyang support dito. So yung weight nito is hinahatak niya yung natitirang infrastructure natin, trucks natin na nakaangat pa. So yan yung effect, negative effect ng differential settlement natin. Kaya as much as possible, ayaw natin ng may settlement, lalong-lalo na doon sa mga trucks natin, sa truck structure natin. Ayan, yung isa sa mga soil failures na ayaw natin mangyari sa trucks natin. Pangalawa is drainage issues and waterlogging. So kapag hindi maganda daw yung drainage ng soil na ginamit natin for our railway infrastructure, pwedeng magkaroon ng poor drainage or waterlogging. So yung waterlogging is kumbaga naiiwan yung tubig doon sa soil layer natin, lalong specifically sa ballast. So poor drainage allows groundwater to accumulate, usually softening the track foundation and creating unstable zones. Kapag yung track structure natin napuno ng tubig, ibig sabihin, magiging saturated yung soil, magiging saturated yung ballast structure natin. And kapag may dumaan na trend dyan, tandaan natin 'di ba sa ballast structure natin, kung babalikan natin yung property na shear strength, kapag naging saturated yung soil natin, humihina yung shear strength niya. And kapag mahina yung shear strength, ibig sabihin pwedeng mag-slide yung mga soil particles natin with each other and magfe-fail yung structure natin. Yan. So kaakibat ng drainage issues and waterlogging is yung tinatawag nating ballast fouling. So yung ballast fouling is kapag meron kang groundwater flow, ang nangyayari, yung water movement natin is papasok yung water natin sa ballast structure natin. And kapag sobrang dumi or merong yung water movement na pumasok sa ballast structure natin is nagke-carry siya ng fine particles, ang nangyayari, yung mga particles na yun is kinaklog niya yung voids ng ballast structure natin. So in that sense, nare-reduce daw yung drainage at saka load distribution. So tingnan natin tong image na to. So di ba ideally, ganito dapat yung clean yung ballast structure natin. Walang particles in between. So maganda kapag ganon kasi expect natin na lahat ng particles ng ballast natin is nagkikiskisan sila with each other. Ibig sabihin, maximum yung shear strength ng ballast natin. Pero pag nagkaroon tayo ng ballast fouling na kung saan yung fouling materials natin pumapasok doon sa in-between spaces ng ballast structure natin, ang mangyayari, pwedeng hindi completely mag-contact yung mga ballast particles natin. So, ibig sabihin, kapag ganun, mag-iiba yung shear strength ng ballast natin. So, what more kapag completely fouled na yung ballast natin na lahat ng void spaces ng ballast natin is na-fill upan na ng fouling materials. So, somehow, hindi na natin na-reach yung actual shear strength ng ballast natin. So, yan. Yan yung ballast fouling. Ito, kadalasan to nangyayari na. So, ito yung chine-check din natin. So, although hindi siya hindi na siya part, hindi lang siya limited sa groundwater movement. Pag meron ding rain, papapansin nyo kapag nagpo-foot patrol yung mga railway maintenance personnel natin, no, tinitingnan nila kapag after ng ulan is meron na silang whitish part na nakikita sa mga ballast natin. Ibig sabihin kasi nun, napulbos na yung ballast natin and somehow, may possibility na nakalimutan ko yung tawag doon. May ballast pumping na tayong nangyayari and kapag may ballast pumping, expect natin na somehow, sa underlying structure nun, meron na rin tayo makikitang ballast fouling. Ayan. Next is yung slope instability and failures natin. So sa slope stability and failure, kapag daw meron tayong excess pore water pressure sa mga embankments or sa side cuttings ng mga at grade na guideways natin, nare-reduce niya yung shear strength ng soil natin. And kapag mahina na yung shear strength ng soil natin, pwede daw siyang magkaroon ng landslide, for example, this yung nasa left photo natin, or magkakaroon ng soil collapse. And another karugtong ng slope instability and failure natin is kapag meron na tayong erosion and soil loss. No? So,
mataas yung pore water pressure ng lupa mo, nadagdagan pa ng groundwater flow, under pressure during intense rainfall, nag-e-erode yung lupa natin. And kapag nag-erode yung lupa natin, pwedeng sumama yung ballast formation natin or yung subgrade formation natin na kung saan nakatayo yung railway infrastructure natin. So kapag nag-erode yun, malamang nawalan tayo ng volume ng lupa. And kapag nawalan ng volume ng lupa, walang magiging structure na papatungan yung infrastructure natin or yung truck structure natin. Ayan, yung erosion and soil loss. Soil liquefaction. So, sa soil liquefaction naman, yung saturated loose soils natin, kapag sobrang saturated na yung lupa natin and loose daw siya, ibig sabihin may lambot na siya, pwede siyang mag-liquefy during seismic shaking or even kahit kapag may train movement. Pansin niyo 'di ba kapag basa, saan ba? Yung sana ang nangyari sa sa Naga ba to? Hindi ko alam, somewhere sa PNR sa Bicol, na sobrang saturated na yung soil nung kinakatayuan nung trucks natin. Pagdaan lang vehicle movement lang, nagkaroon na ng liquefaction at saka ng soil erosion. So kapag may ganyan daw, ang nangyayari is bumibitaw yung support ng lupa natin para i-hold niya yung mga railway infrastructure natin. And then, chemical and biological degradation. So, alam naman natin yung tubig natin, pwedeng mag-carry yan ng chemicals or minsan mga microbes or biological somethings. So, yung groundwater may contain harmful substances or microbes that corrode steel, deteriorate concrete, or biologically degrade components and the track bed. So, critical itong chemical and biological degradation, lalong-lalo na sa mga underground structure natin. So, pag nag-seep yung groundwater natin papunta sa tunnels natin, pwedeng yung groundwater yung nag-seep dun sa structure natin is i-corrode na yung mga reinforcement ng tunnels natin. Pwede niya ring i-deteriorate yung concrete kapag may sulfate na laman yung groundwater natin. And kapag may biological something yung tubig natin. So, nung nagpunta kami sa Japan before, tinanong namin paano nagkakaroon ng biological degradation yung truck structure. So, may na-mention sila na parang meron silang railway na malapit sa dagat. Kasi si Japan, meron silang tinatawag na RTRI, yung Railway Technical Research Institute. No? So, napapansin nila kasi di ba usually kapag dagat, expect natin na yung riles mo mako-corrode lang. Kakaiba yung case daw na nangyari sa kanila kasi yung riles nila, aside from corrosion, nagkakaroon daw siya ng tinatawag na nagbe-build siya ng barnacles. Kung familiar kayo sa barnacles, ito yung mga shells, mga parasitic ba tawag doon? Parasitic na creature na seashells or parang crustacean na kumakapit sa mga steel, lalong-lalo sa mga barko na kung saan sinisira niya yung mga steel structures natin. So, nung inanalyze nila yung kung bakit nagkakaroon ng barnacles, nakita nila na yung water pala na nagsisip or tumatawid doon sa infrastructure ng railway nila is yun nga, may dala pala siyang mga microbes or biological something na pag kumapit sa riles, sa steel is nagke-create ng mga barnacles. So somehow nabigyan naman nila yun ng solution by, I think, kung familiar kayo sa anodization tsaka cathodization, ganun yung ginamit nila para instead na sa riles kumapit yung mga barnacles, meron silang sacrificial steel na doon siya kakapit. Galing nila talaga. Ayan. Vegetation growth and root intrusion. So, groundwater encourages vegetation growth along tracks and roots can penetrate ballast, subgrade, and underground structures. So, kung na-try nyo na sa OJT nyo na nagbubunot kayo ng halaman sa mga riles natin sa damo, hindi yon for purpose na aesthetic lang. Meron talaga siyang impact na kailangan tanggalin yung mga vegetation na yan kasi nakaka-affect siya sa strength ng track structure natin. No? So, yung
Lalong-lalo na yung mga ugat ng mga vegetations natin, mga unwanted weeds natin, pinepenetrate niya and nilulusan niya yung compactness ng ballast natin as well as nung soil formation natin na kung saan nakatayo yung railway infrastructure natin. And then, meron tayong cracking and shrinkage of soils and structures. So, kadalasan ito kapag, ayan, fluctuating moisture, pag nagbabago yung moisture level daw ng soil natin. So, pwedeng mag-expand or pwedeng mag-shrink yung soil natin and nagkakause siya ng damage or failure sa structural elements natin. So, for example, para sa mga retaining walls and sa mga culverts natin. Ayan. So, parang may nawalang slide. Nawala yung sa freezing and thawing. Ay, na-delete ko. So, ayan. May questions ba so far? Ay, paano ito i-isip? PowerPoint. May questions? Sige. Kung walang question, quiz attendance na rin natin to. Copy link short in your ay, or mamaya na lang. Mamaya, sige, mamaya na lang yung quiz. I-ano na lang natin. Tuloy muna natin yung discussion natin. So, walang question. Punta tayo sa level ng track guideways. Share screen. Yan. So, sa level of track guideways. So, ito is I think ito na talaga yung sa actual part ng railway infrastructure natin. No? So, level of track guideways. So, when we say track guideways, ito daw yung physical structure that support the railway tracks natin. So, ito na yung magse-separate ng kumbaga ito na talaga yung karugtong ng RAEN 30093 natin last sem. So, kung ito yung entire railways na tracks natin, ito yung structure na dadaanan ng relays natin, pwede daw natin siyang hatiin into railway tracks or track structure na yun yung diniscuss natin last sem mula sa relays hanggang sa subformation niya. And on the other side naman, kung saan nakapatong yung track structure natin, tinatawag natin siyang track guideways. No? So, in the field or in our railway operators, meron usually malaking major division dito ng trabaho. No? Sa MR, kung hindi ako nagkakamali kay MRT3, kay LRMs, tsaka kay LRT2, karamihan ng railway engineers nila nilalagay nila dito sa part na to. Sa railway tracks and track structure. And kadalasan, yung track guideways, dito nila nilalagay yung mga civil engineers nila. But somehow, si civil engineer pa nagko-cross nila kay railway tracks. Pero parang hindi kadalasan na yung taga-railway tracks pumupunta sa kabilang side. Pero dapat, in reality, dapat pwede. Kasi somehow, di ba yung curriculum ng mga railway engineering is incorporated pa rin naman tong infrastructure natin. Sa infrastructure. So, dito sa topic natin, tingnan natin itong track guideways. Kasi tapos na nga tayo dito sa track structure natin. So, when we say level of track guideways natin, it pertains to the elevation at which the track guideways are constructed or situated. So, di ba meron kayong stations, terminals, design? Medyo parallel yung concept natin with stations and tracks natin. And level of track guideways natin, no? Kung meron sa stations na underground, at grade, at elevated, meron din sa track guideways. Medyo iba lang, ang kinaibahan niya lang is yung construction method. Parang medyo iba yung method ng construction with lalong-lalo sa underground. So focus tayo dito sa track guideways natin. Simulan natin sa at grade level natin. So when we say at grade level, siya daw yung most basic and cost-effective level ng guideway natin. Kasi they are constructed directly
on or slightly above the ground. Pwedeng directly sa ibabaw ng lupa lang or magpapatong ka lang ng konti para umangat yung at grade na level mo. So this is yung at grade daw na level, commonly used siya sa areas where land is readily available and road traffic or pedestrian movement is minimal. So ganyan daw yung mga at grade level ng guideways natin. So bakit ano bang advantage at disadvantage ng mga at-grade na level natin na guideways? So when it comes to advantage, lower construction cost. Syempre nga naman, hindi mo na kailangan ng additional infrastructure para iangat or ibaon yung guideway mo. So meron ka lang natural ground, ipatong mo lang yung guideways mo doon, okay na. Simple design and faster construction. So same concept with lower construction cost. Hindi mo na kailangan ng mecha na specialized equipment para itayo yung at grade na level mo. Easier access, mas madali siyang puntahan, no, kasi hindi ka naaakyat or bababa. And meron siyang natural drainage possibility. So, yan. Ang disadvantage niya naman is kadalasan limited lamang yung paggamit ng at grade na level na guideways natin sa urban areas. Sa urban areas or sa area na kung saan hindi masyadong mataas yung population mo. Another disadvantage nito is yung traffic interference. Since nasa lupa lang siya, expect mo na somehow mayroong interference or makaabala yung mga pedestrians mo, mga residents on that local area, at saka yung road traffic mo sa at grade mo na level na guideways. Safety concerns, pwede mong i-expect dito yung vehicle train pedestrian collision. And also environmental impact and vulnerability. So kapag kasi nagtayo ka ng tracks or ng guideways sa at grade na level, pwedeng ma-disturb yung existing na land formation doon or ecosystem. At the same time, kapag nakapagtayo ka na ng at grade level, pwedeng yung nasa palibot niyang environment is maapektuhan nung noise ng tatawirang train, nung tumatawid na train, and so on. So sa at grade level natin, meron daw tayong 3 types ng guideways. So meron tayong embankment, meron tayong cut section, at meron tayong tracks on road. So isa-isahin natin yung at grade level natin na track guideways. So sa embankment, when we say embankment, meron tayong ibinuhos or meron tayong in-embank na volume ng lupa. So this is formed by compacting layers of fill materials, yung backfill na tinatawag natin, or panambak. It's either soil and gravel to achieve a desired elevation. So this is done to lift the guideway above the natural ground, ensuring a consistent elevation or profile and preventing disruptions due to uneven terrain or surface water. So sa embankment natin, ang kadalasang application or kadalasang nakikita natin yung embankment na at grade level ng guideways natin is sa may rural or semi-urban areas with low population density, sa flood-prone or low-lying regions, sa mga mahaba level sections and sa mahabang sections at kailangan na level yung sections natin na gagamitin. Advantage ng embankment type na at grade level ng track guideways is nakapag-provide daw siya ng good drainage and prevent flooding kasi nga naman nakaangat siya ng konti. No? It provides clear visibility for operations and security. Since nakaangat siya, somehow nakikita mo meron kang peripheral vision sa mga nasa paligid mo. It is also cost-effective in flat terrains with available fill materials. Ang disadvantage nga lang nito is, since nag-embank ka, nagpatong ka ng lupa, expect mo na sa gilid mo is kailangan mo ng slope protection para hindi mag-erode yung in-embank mong lupa. And also, pwede siyang mag-obstruct ng surface water flow. What if yung natural flow ng tubig na tinayuan mo ng embankment mo is nakat niya? So, napigilan mo yung normal na agos ng water flow kapag nag-embank ka ng lupa. And also, kapag sobrang hindi level yung lupa mo, for example, nag-embankment ka
na yung in-embank mo is meron pa palang papahukay or hilly area. So, kailangan mo ng larger volume ng lupa para gawing backfill. And kadalasan, medyo mahal yung hauling at embankment ng mga larger soil volumes. Yan. Yung sa embankment na at grade level natin. Then, meron naman tayong tinatawag na cut section. So, kung si embankment, meron tayong binuhos, meron tayong dinagdag. Dito naman sa cut section is meron tayong hinukay or meron tayong in-excavate. So, it is formed by excavating the natural ground so that the guideway sits below the existing surface level. So, typically, this is done in hilly or sloping terrain to maintain a constant gradient, elevation, or to reduce noise impact of guideways. And kung kanina kailangan natin ng slope protection, ganun din sa cut section natin. Kadalasan naglalagay daw ng retaining walls or slope stabilization are typically installed along with it. So sa cut sections natin, saan ba siya madalas gamitin? Yun nga, sa mga hilly or sloping terrains kapag meron ka daw mga mabubundok or slopey areas. Urban areas where visual or noise mitigation is important. Diba kasi yung mga trend natin sobrang ingay niyan kapag tumatawid sila. So kapag ganun yung area mo sa urban area mo, mas prefer ng tao na magka-cut section ka. Kasi kapag nakabaon or somehow nakabaon daw yung guideways mo, yung paligid na cut section is nag-a-act as insulator nung sound nung tumatawid na train. And also ginagamit din siya para avoid natin to avoid excessive dapat yan. Excessive na gradient, 'di ba? Na-discuss natin last sem na meron lang tayong maximum value ng gradient which is 5% lang. So, para hindi lumagpas ng 5% yung track gradient natin, dapat naglalagay tayo ng cut section na at grade na level ng track guideways. Ano bang advantage ng at-grade na level ng track guideways natin? So, nami-minimize yung visual intrusion and noise for and from surrounding environment. So, what if si rail natin is ayaw niyang makita yung nasa paligid? At the same time, si environment ayaw niyang makita yung movement ng trains. Kadalasan, gagamit tayo ng cut section. And also reduces wind exposure for trains or vehicles. It avoids the need for higher embankment or elevated structure. Ang disadvantage niya naman is costly and time-consuming. Medyo kung mahal mag-backfill ng lupa, mahal din maghukay ng lupa. And medyo matagal mag-excavate since pag nag-excavate ka, kailangan mong itapon yung na-excavate ng lupa. Also, since nag-cut section ka, expect mo na pwedeng pumunta yung tubig sa in-excavate mong area. So, it requires proper drainage to avoid water accumulation. And also, it poses yung risk of slope failure or erosion without adequate stabilization. So, titingnan natin sa cut section, critical dito yung sa part ng soil mechanics natin. So, sa cut section natin, meron tayong some important parts lang na dapat na kino-consider. Yung tinatawag nating formation width, yung drainage ditch, at saka yung catch ditch natin. So, ano ba yung tatlong segment na yan sa mga cut section ng at-grade level natin na track guideways? So, simulan natin with the formation width. So, yung formation width daw is similar lang siya sa track formation natin. It is the horizontal width at the base of the cut where the tracks are laid. So, kung gaano daw yung sukat ng track structure mo, yun yung formation width mo. Kadalasan ito yung width ng ballast mo, ng ballast structure mo. Yan. And then meron tayong tinatawag na drainage ditch. Drainage ditch, these are shallow, longitudinal channels placed at the edge of the formation that collects and diverts runoff from the tracks and entering from the side cuts.
Sabi nga natin, di ba, kapag yung sa cut section natin, medyo, medyo critical siya sa mga surface runoff. So, naglalagay tayo ng drainage ditch para in case na umulan, yung tubig na naipon sa trucks natin, dun siya pupunta sa drainage ditch natin. At the same time, yung mga surface runoff na nanggaling dun sa gilid ng cut section natin, doon siya pupunta para ma-drain properly yung mga tubig na yon. And sa another important part ng cut section natin is yung catch ditch naman. So yung catch ditch, channel din siya pero hindi na tubig yung sinasalo niya. But rather, ang sinasalo niya is yung mga falling debris na nanggaling doon sa mga cut sections natin. So temporary catchment area siya para in case na may clearing operation, dito magtatanggal si maintenance personnel ng mga nalaglag na debris mula sa cut section natin. So, ayan yung important sections ng cut section natin. Apart from the cross-section, tingnan naman natin yung sa slope protection natin. So, sabi natin, critical yung slope protection sa mga cut sections natin. First one is yung side slope natin. So, when we say side slope, or cut slope, ito daw yung inclined surface formed between the natural ground and the formation level of the cut section. So, slope lang siya, or side slope, gano'n din lang naman siya. And another is yung tinatawag nating bench and berm. So, yung bench and berm is one method lang siya for slope protection. So, benching and berming are methods of providing slope protection by providing cuts or segments of benches or berms along the slight slope. So, bakit ba tayo nagbe-bench and berm? So, imagine kapag ganito daw originally yung cut section yung side slope ng cut section natin. Kapag nagkaroon ng soil erosion, ang tendency, lahat ng lupa from the higher ground, ang tendency niya, pupunta lahat yan doon sa trucks natin. And then, kapag nag-apply daw tayo ng bench and berm, pwedeng mangyari is yung bench and berm natin is para magiging catchment area siya na pinipigilan niya yung pagkalaglag ng erosion natin. At the same time, yung bench and berm is parang hinahati niya into several segments yung sobrang haba nating side slope. So, ano bang benefits ng benching and berming? So, yun nga, it divides long slopes into smaller slopes, provides space for possible falling debris, minimize the possible rockfall during and after construction. It accommodates ditch or drainage. It reduces erosion through breaking off running water along the slope and provides access and working space for the maintenance. So, kadalasan, benching and berming yung slope protection na ginagamit kasi mas mura siya ideally dahil hindi mo na kailangan ng additional na materials. But in others, kung makikita tayo, di ba, gumagamit na tayo ng mga geotextiles, na mga reproppings, and other, slope protection methods. But, yun nga, benching and berming yung pinaka-cost effective dahil hindi mo na kailangan ng additional material for the slope protection. And last type ng at grade level natin is yung trucks on road naman. So, these are trucks embedded within the existing roads and are commonly used by trams or streetcars. So kadalasan they are laying on roads and pavements allowing mixed train vehicle usage. So yung sa trucks and road natin, kung babalikan natin yung structure niya, kaparehas lang siya ng embedded trucks na diniscuss natin sa last sem, sa type ng trucks natin. So embedded trucks at trucks on road, iisa lang yan. So, yung type ng relays niya and yung assembly ng relays natin, ganun din lang siya. Yan. Ay, bakit cut section? Trucks on road pala dapat, sorry. So, applications ng trucks on road natin is, kadalasan ginalagay siya sa mga urban centers with limited space. Ginagamit siya sa light rail or tram systems and areas requiring easy pedestrian access. Ang advantage niya is no need for additional land kasi yung mismong road na yung lalatagan mo ng relays, so hindi mo na kailangan mag-embank or mag-cut. It integrates well with urban environmental and promotes TOD.
So, lower initial cost than building separate infrastructure. However, ang disadvantage ng trucks on road natin is meron siyang shared right of way na minsan nagko-cause ng delay and operating speed ng trains natin. Diba? It also increases the risk for train vehicle pedestrian accidents and higher wear and maintenance of trucks due to mixed traffic load. Yan yung advantage at disadvantage ng trucks on road natin. So, my question ba so far when it comes to at grade level natin? Sige. So, kung wala, punta naman tayo sa elevated level. So, sa elevated level, elevated guideways, usually, mga viaducts yung ginagamit natin. So, they are constructed above the ground level. So, they are typically supported by columns, piers, or portals. So, elevated guideways allows trains to pass over roads, buildings, water bodies, and other obstacles. So, kadalasan ginagamit yung elevated guideways natin kapag meron tayong gustong iwasang something doon sa natural elevation ng ground natin. Ano bang advantage ng paggamit ng elevated level natin? Space saving. Kasi paano siya naging space saving? Kasi kapag nag-construct ka ng elevated na guideway, yung existing na paggamit ng land mo nun sa at-grade is hindi mo siya ma-alter. So, hindi mo siya ma-disturb. Ibig sabihin, nakapag-save ka ng space. And then, ayun nga, uninterrupted road traffic flow. So, kapag at-grade kasi yung kinonstruct mo, pwedeng yung movement ng train mo is maapektuhan yung existing traffic flow, both for the road traffic and pedestrian traffic. Also, reduce land acquisition since kapag at grade level yung kinonstruct mo, expect mo na yung width at saka yung length ng riles ng trucks natin is yun yung lalatagan natin ng trucks. Pero kapag meron tayong elevated level, kung saan lang nakatayo yung support structure natin, yun lang yung kailangan tayuan natin ng infrastructure. It also, lesser disruption on natural land, and it provides flood protection. Siyempre nga naman, since nakaangat ka, ibig sabihin ko, bumuhaman yung lupa mo sa baba, hindi maapektuhan yung viaduct mo. Ang disadvantage niya is higher construction cost compared to at grade level natin, since ang dami mo pang additional infrastructure na dapat buuin. So, visual impact and row for vertical structures. Ito na yung kadalasan sa, ito yung mga social-political issues natin na nararamdaman natin, di ba? For example, yung sa MRT4, di ba, kaya hindi na siya natuloy hanggang San Juan kasi nga nagreklamo yung mga taga-Lasal na may visual impact daw siya sa Lasal Green Hills. And row for vertical structures, ito naman yung issue ng, another issue nito yung sa LRT2, yung, ano nga to? Yung extension papunta sa my port area, so kaya tumagal yung project na yan kasi hindi daw nila mabili yung right of way doon sa airspace na yon. Same with MRT7, kaya kung mapapansin nyo bakit sobrang taas ng viaducts ng MRT7 along yung sa north area, yung first station nila sa North Avenue papunta sa Commonwealth, diba ang taas-taas ng infrastructure niya? So meron siyang issue sa visual impact and row for vertical structure, lalo dun sa may golf park na yon, yung lintik na golf park na yan. Yung nakakaloka. Mga retired naman na yung ano doon. Nakikialam pa sa mga development ng Pilipinas. And also, medyo magkakaroon din tayo ng maintenance access. Kapag vertical yung structure natin, magkakaroon tayong problema i-inspect yung mga underlying part ng vertical structures natin. For example, yung ilalim ng slab natin, ilalim ng girder. So, what if may crack na doon? Magkakaroon tayo ng problema sa access for that, for inspection. And then, noise propagation. So, unlike ng cut section natin na at grade level, meron tayong meron siya parang buffer or meron siyang insulator ng sound. Yung mga vertical structures daw natin, kapag may dumaan na train, magkukos siya ng ingay sa taas. Yan. So, nagpapropagate yan ng noise.
Disturbances under the elevated structure. Actually, ito dapat hindi naman talaga siya ganito. But here in the structure natin, si girder at saka si girders or beams, kasama din yung mga slabs and so on. And yung substructure naman natin, siya daw yung nagko-consist ng constructed just below the superstructure and the one responsible to transfer yung loads natin such as dead loads, live loads, and wind loads and earthquake loads natin. So si substructure natin, magsisimula daw siya from the pababa sa bearing, from the girder, sa baba ng girder papunta sa may foundation natin. So simulan natin sa substructure. Balik na tayo na hindi pa taas. Ito daw yung mga substructures natin. Tama ba? Kung may ginawa ko pang highlight. So yung mga substructure ng elevated level natin is andyan yung sina abutment, sina pier, sina column, sina foundations. Isa-isahin natin yung substructure ng elevated level na track guideways natin. Number 1 is yung mga piles. No? So si piles, isa siyang type ng foundation. No, but meron lang siyang specific na parang kumihiwalay kung bakit siya nahiwalay siya sa normal na foundation. Ang ginagawa niya is it supports yung foundations natin lying on soft ground by transferring the load to a hard or strong soil strata. So it can be either made of concrete or steel. So si piles pala natin, aside sa foundation siya, pwede niya pang i-support yung foundation natin. Existing foundation natin. For example, meron tayong structure na to. So ito daw si superstructure natin, pwedeng column to. Then, si superstructure natin nakapatong na sa isang foundation. Pwedeng shallow or deep pwedeng shallow foundation lang to. But then, baka daw kasi itong lupa na to, pinapatungan ng existing foundation ng superstructure, is sobrang weak siya na kung saan nako-compress. Ang ginawa nila, naglagay pa sila ng piles. So, ang purpose ni pile is yung load ng superstructure natin hanggang sa existing shallow foundation natin, siya daw yung magta-transfer ng load na yon papunta doon sa harder soil natin or harder or stronger na soil layer natin. Yun yung purpose ni pile. So, usually, si pile ay isa siyang type ng deep foundation na ang ginagawa niya is siya talaga yung nagta-transfer ng load ng pwedeng superstructure or pwede ring shallow foundation papunta into a deeper, stronger na soil ng lupa natin. Yan. So, yung mga piles natin, pwede daw siyang gawa sa concrete or sa steel. So, simulan natin with concrete piles. Sa concrete piles, these are deep foundations made of reinforced concrete either driven or casted into the ground to transfer the loads from the structure to a deeper, stable, and stronger soil or rock layer.
So, meron tayong dalawang type ng concrete pile. Yung precast concrete driven pile at meron din tayong cast in place na concrete pile. Ano ba ang next nito? Yan. So, discuss natin ano ba silang dalawa. So, parehas lang naman silang reinforced concrete. Ibig sabihin, reinforced concrete, meron kang concrete na ibinuhos mo sa reinforcing steel. Ang pagkakaiba niya lang is yung method kung paano ba siya ginawa or kinoconstruct sa site. First one is yung precast concrete driven pile natin. So precast, ibig sabihin na manufacture na yung pile natin somewhere else and dinadala na siya sa site as a buong reinforced concrete structure. So ang nangyayari, si precast concrete pile natin, ang ginagawa is dinadrive siya papunta doon sa kung saan itatayo yung structure natin. So si precast concrete pile natin, tinatayo yan, then para yun kung mapapansin nyo, parang pinupukpok yung concrete pile natin hanggang ma-reach nung pile natin yung desired depth natin para sa kanya. Yan si concrete driven pile. On the other hand, si cast in place concrete pile naman is itong pile na to is kumbaga gagawin mo talaga siya sa site, hindi mo siya manufacture somewhere else. Gagawin mo siya on site. So ang ginagawa natin, maghuhukay ka ng boreholes. Huhukayin mo kung saan mo itatayo yung cast in place concrete pile mo. And then kapag na-reach mo na yung certain depth nung hard strata mo or hard layer mo ng soil, ilalagay mo si formworks mo, ilalagay mo si reinforcement mo, saka mo siya bubuhusan ng concrete. Kaya siya cast in place kasi mismong sa site mo bubuuin yung concrete pile mo. Yan yung difference ng dalawang concrete piles natin. Yes, go Jerome. May tanong. Hello po. May standard na haba po ba yung piles natin or depende po yun sa lalim nung Oo, depende siya sa kung yung reinforced na kung yung precast, mayroong mga standard sizes na. May standard sizes na sila from ano ngang standard ng concrete AS ba yun? ASTI. Basta yun, meron silang standard. But then, pwede rin depende sa soil layer mo kung gaano ba kahaba yung pile na gagamitin. Sige. Balikan muna natin itong difference ng concrete pile at saka cast in place concrete pile natin. So sa precast concrete driven pile, it is manufactured off-site then driven into the ground at the site. So usually meron na tayong yung mga pag precast yan, ibig sabihin meron silang sinusunod na standard sizes, pwedeng dimensions and height, no? So ganyan na siya. So o-orderin na lang depende sa requirement or pangangailangan nung site na tatayuan mo. However, sa cast in place, mas flexible siya since yun nga, depende sa design mo kung ano yung gusto mong gagawin. Depende sa sa lalim ng lupa mo yung gagawin mo. And when it comes to installation, yung concrete driven piles natin, mas mabilis yung installation niya kasi nga meron na siyang ready-made na siya. Kumbaga, pag meron ka ng pre-manufactured material, i-shoot mo na lang siya doon. When it comes to cast in place, medyo mas mabagal yung construction niya since maghuhukay ka pa. Pagkahukay mo, ilalagay mo yung formworks mo, ilalagay mo yung reinforcement mo, saka mo bubuhusan ng concrete. And yung concrete mo naman, alam natin yan, usually may curing time yan. So, either 7 days, 14 days, 28 days bago ma-reach yung maximum niya. So, medyo mas matagal yung cast-in-place concrete piles natin. Si precast, mas mahal somehow kasi ita-transport mo yung mga mahabang precast natin. Usually, mga nag-e-extend ng 4 meters long, 5 meters long. And si cast in place somehow mas economical siya kasi hindi mo na kailangang i-transfer or yung logistic requirements mo para mag-transfer ng sobrang habang structural element hindi na kailangan. Usually, ang ina-transport mo lang is yung concrete mo, yung steel elements mo,
anything na pambuo ng concrete, reinforced concrete. Kay concrete piles, limited customization and needs high quality control during installation. So yun nga, meron ng existing standard dimensions ng mga concrete piles. So somehow, kung ano yung requirement ng lupa mo, i-base mo lang siya doon mo lang pipiliin yung size ng piles na gagamitin. And also, high quality control during installation kasi baka during transport kailangan mong i-double check na dapat hindi na-damage yung concrete pile mo, hindi siya na-chip off, hindi siya nagbe-bend and so on. Sa cast in place naman, mas flexible yung design, depende kung gaano kalalim or gaano kataba or whatever size na gusto mo. Kung gusto mong gumawa ng bulaklakin pa na pile, di go. Basta kaya ng formworks mo. Yan. So, hindi na kailangan ng yan. However, yun nga din, quality control during construction process since dito, for lalong-lalo na kapag nagbuhos ka, di ba, bawal ka magkaroon ng ampaw kasi ang hirap, hindi mo ma-check na nag-aampaw siya unlike ng columns, ng beams na pag tinanggal mo yung formworks mo, makikita mo kung saan hindi lumusot yung concrete mo. Dito hindi mo na siya makikita since nakabaon yung concrete pile mo. So, critical din yung quality control mo dito. Concrete-driven piles, kadalasan ginagamit siya sa bridges, embankment, and high-speed rail viaducts. Lalong-lalo na kapag kailangan mo ng quicker na installation method. Kumbaga, kailangan mabilis nating ma-install yung mga foundations natin. Gagamit ka ng precast concrete-driven piles. Sa cast-in-place concrete piles, kadalasan ginagamit naman siya sa mga stations. Yan. And soil areas. May mali akong type dyan. And areas with low headroom. So, di ba nga si concrete pile, kailangan siyang pukpukin. Ibig sabihin dapat malaki. Si driven pile, kailangan mo siyang pukpukin. So, parang pakong pinupukpuk. So, somehow, kailangan mo naman ng malaking airspace para maitayo siya at mapukpuk siya. So, si cast in place, hindi kailangan ng ganon. Basta mahuhukay mo lang at mabubuhusan mo yung papatayuan mo ng structure, okay na. Ayan. Wait lang. May video kung paano, thank you DOTR, kung paano, wait lang, paano ba to? Wait lang, hindi ako sure kung na-share ko yung sound eh. Paano mag-share ng sound? Ayan, include sound. Perfect. So ito, meron tayong video na nanakaw, nahiram kay DOTR Rail Sector kung paano ba mag-board pile. Paano ba ginagawa yung board piling or yung cast in place
product natin. Ano ba may isa pang video? Yan. So, yon yung method kung paano ba ginagawa yung cast in place na concrete tile natin. So, may question regarding concrete tiles? Go, Jerome. Sir, dun sa cast in place, paano nila na-determine na walang kapak yung walang kapak yung yung poste na sa pipe. Di ba kapak is yung parang ampaw, ito yung tama, di ba? Yes, gumagamit sila ng ng parang pakiramdaman talaga. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, minsan gumagamit sila ng GPR. Kung familiar kayo sa mga NDT methods natin. No? But, para part ng quality control na ginagawa nila is gumagamit sila ng vibrator. Yung vibrator para ma-ensure na yung concrete is magfo-flow, lalong-lalo kapag sobrang sinsin nung spaces ng steel reinforcement mo. So, bina-vibrate nila yon para ma-ensure nila na papasok lahat ng concrete. And then part ng quality control is gumagamit sila ng mga NDT methods. Hindi ko sure kung tama yung tamang NDT na may-mention ko, pero somehow dapat similar sa GPR or yung ground penetrating radar. Yung ground penetrating radar is isang NDT method na kung saan chine-check niya yung structure, pwedeng pipes, pwedeng concrete sa ilalim. So yung GPR kasi, yung mga advanced na GPR ngayon, kaya niyang i-3D model gamit lang yung sound, ultrasonic. Hindi siya UT para gumagamit siya ng sound para i-3D map yung naka-embed na foundation sa ilalim. Yan. Ganyan yung ginagawa nila para ma-ensure, ma-double check nila na walang ampaw or walang tapyas yung binuhusan nilang concrete pile. And kung hindi ako gahamali, ang contractor nila dyan, yan. Kasi alam ko NSCR to eh. Ang contractor nila dyan is, ano pangalan nito? Magbigay niya kayo ng application ng CAD. Hindi siya AutoCAD. Revit. Something with BIM, with BIM, something like that. Na sila yung part ng QA/QC ng ganyan na nag-check ng mga kay DOTR side ha, hindi ko alam kay contractor side, pero kay DOTR side meron silang separate na QA/QC na yan, dino-double check nila na dapat tama yung walang ampaw yung nabuo nilang tiles. So, naka-rail planning yung ganong mga data niyan. So, para ma-ensure na walang ampaw yung mga nabuhusan nilang tile. Hindi ako sure kung GPR yung tawag ha, pero yung context niya is NDT method na similar kay ground penetrating radar na kayang i-3D model yung naka-embed na structure sa ilalim ng lupa para ma-check nila kung may tapyas ba yung pile na buhos nila. Ox ba? So kanina sa piles natin meron tayong concrete piles, meron din tayong steel piles naman meron din tayong steel piles. So steel naman yung structural element, structural material na ginamit sa kanya. So ganun din, they are deep foundations and elements made from steel sections, typically used when high strength and durability and faster installation is needed. Kapag sabay-sabay na kailangan mo is high strength, durability, at faster installation, steel piles yung prefer natin gamitin. And it is commonly installed in railway bridges, embankment, and stations. So, si steel piles natin, we have 3 types. Depende lang naman siya sa shape. Meron tayong H-beam na pile. Actually, ano lang to, parang normal na I-beam. Pero since yung beam natin, yung pagkakagamit niya dito, hindi siya ginamit as beam, but rather as a column. So, parang pile. So, kaya instead na I, naging H daw itsura niya. And then meron tayong mga pipe na pile or tubular steel piles. Para lang siya mga steel tubes. Yun yung naging piles natin.
And yung kadalasan nakikita natin kapag meron tayong gustong i-retain na lupa, yung mga sheet piles naman. So si sheet piles is para siyang puzzle pieces na pwede mong i-shoot from one with one another. Yan. Yan. So other types pa ng substructure natin is yung mga tinatawag naman nating abutments. So yung abutment, these structures connect the superstructure to the foundation. So abutments are used at the ends of the bridges to retain its existing embankment and to transfer load from superstructure to its foundation and subsoil. So kadalasan yung abutment natin, makikita natin kapag matatapos na yung elevated structure mo at magka-transition ka na papuntang at grade, expect mo na meron kang abutment doon. So, sa mga interested mag-track works dyan, I think critical ang abutment kasi usually dito kayo nagre-reference. Hindi ako nagkakamali sa ginagawa na sa MRT3. Ito yung ginagawa nilang reference point ng kapag tawag dito, nakalimutan ko yung tawag. Ang tawag doon sa kapag sumasakay ka sa first train car tapos sinusukat mo yung shaking. Na-try nyo ba yun? Ng OJT nyo? Sa MRT3 or any other line. Sumasakay ka ng first car, may nilalatag kang equipment. Vibrograph, nagva-vibrograph ka. Parang naka-reference yung vibrograph mo, lalong-lalo sa elevated structure, doon sa vibration nung sa simula ng abutment. Share ko lang. Yan yung abutment. And then we have yung tinatawag naman nating piers. So, yung piers, ito sa context ng railway natin, iba siya compared doon sa water transport natin. So, piers, these are columns that is constructed between two abutments which support the load coming from the bridges or viaducts. So, it transfers dead loads or superstructure and live loads of vehicles to its underlying foundation. So, kumbaga, si pier ay column lang naman siya, pero yung pangalan niya lang, tinawag lang natin siyang pier. Magiging pier siya kapag meron ka daw abutment in between. Ayan. Yan. So, may question ba sa substructures? So kung wala, punta naman tayo sa superstructure. So superstructure is sila yung nasa taas ng substructure natin, no? And meron din tayong mga types ng elevated superstructure. Depende rin ulit kung concrete at saka steel siya. So sa concrete elevated guideways natin, meron tayong arches, meron tayong natawag na rigid frame, mga slab bridges at concrete girders. And for steel naman, meron tayong girder spans, truss spans, at saka mga steel viaducts natin. Isa-isahin natin sila. First one is yung mga arches natin. So sa concrete elevated guideways natin, when we say arches, sila daw yung oldest form ng concrete guideways natin used around the world. So this type of structure is made of either stone masonry or mga concrete. Ayan. So parang ito, parang hindi na tayo makita ng ganito, but yan, yun yung oldest na ginagamit natin. And then we have yung tinatawag nating, labo naman ng picture, ng rigid frame. So yung, itong concrete guideway na to is constructed monolithically, making the superstructure and substructure continuous from the deck to the foundation. Kaya siya naging rigid frame is kung papansinin nyo itong viaduct natin na to, itong structure natin dito, wala siyang tapyas, no? Ibig sabihin, yung buhos nung bridge natin hanggang sa slab natin, isang buhusan lang siya. Hindi mo siya, pag inanalyze mo, wala siyang connection. Kumbaga, monolithically, isang buhos lang lahat yan. Yan yung rigid frame natin. On the other hand, meron naman tayong slab bridge na superstructure. So dito naman, these are short span bridges made up of concrete slab lying on abutment and pier. So ang kinaibahan niya sa rigid frame natin, meron tayong separate na structural element. So meron tayong abutment dito, and sa abutment natin, nakapatong doon yung slab bridge natin.
So for example, this one, sa nasa right picture natin, meron tayong abutment na nagbubuhat doon sa ating slab bridge. And next, ito yung commonly na ginagamit na natin here in the Philippines, yung paggamit ng concrete or reinforced concrete na girders. So mostly used in elevated guideways with long span. So pag mahaba na daw yung spans ng ano natin, ito na yung ginagamit natin. So usually consists of a slab. Meron daw tayong slab. Meron tayong T-section and voided and single and double. Voided, single, lagyan ko ng andito. Voided, single and double boxes. Yan. Yan yung concrete elevated, concrete or enforced concrete girders natin. For the, may video pala dito. So I think ito ay video ng Alstom naman kung paano, di ba parang si LRT1 is sobrang proud sila kasi yung ginamit nilang method to construct yung Cavite extension is cast in, yung, hindi siya cast in place. May segment na sila na pinapatong na girder. Basta ibang, parang sila yung nag-introduce ng ganitong method sa pag-construct ng mga viaducts. So ito daw yung video na yon. Bilis at kalidad ang magiging tatak ng LRT1 Cavite Extension Construction dahil gagamit ang Light Rail Manila Corporation o LRMC at ang partner nito na We Construction ng makabagong pamamaraan na first time gagamitin sa Pilipinas, ang Full Span Girder Launching Method. Sa pamamaraan ito, gagawin o ipiprecast ang buong girder segment sa construction yard kung saan ang bawat isang segment ay may bigat na 400 tonelada. Matapos matuyo ang isang segment, ito ay buong iaakyat sa nakaabang na mga poste at isasakay sa special wheel type na transporter. Ito ang maghahatid ng bawat buong segment patungo sa 550 toneladang launching girder. Siya namang mag-a-assemble ng mga segment sa mga nakaabang na poste. Ang full span girder launching method ay hindi lamang mas mabilis kumpara sa tradisyonal na paisa-isang precast, pag-deliver at pag-assemble ng mga I-girders at isa-isang paglalapat ng decking para sa bawat segment. Ang modernong pamamaraan ito na gagamitin sa Cavite Extension ay magdudulot din ng mas kaunting epekto sa trapiko dahil ang mga precast segment ay hindi nadadaan sa mga kalsada. Sa halip, sa taas ng construction site, tulad ng special wheel type na on-deck transporter. Ayan, yan yung proud na proud si LRMC. Nakakatuwa naman. Bilis at kalidad. So, another video is paano ba nila pinafabricate yung mga long span na girders na yun. So, yan. Simula sila sa structural detailing ng mga steel. Ngayon daw siya ginagawa. Power. Yan, yun yung sa ano natin, sa reinforced concrete na girder natin. Punta naman tayo sa steel segments natin. So kanina may reinforced concrete na girder span, meron din sa steel na ganon. Steel girder spans na these are type of steel bridges used for short span and it's made up of rolled or welded sections. So, kadalasan ginagamit natin to pag sobrang haba talaga ng segment natin. Lalong-lalo kapag tatawid siya sa malambot na lupa na area. Kasi kapag yung, di ba nabanggit kanina sa video na umaabot ng 400 tons yung concrete girder span natin. Itong si steel, kapag ganon, malambot yung lupa mo, pwedeng mag-settle siya. So, good example nito is yung sa may part ng LRT1 na bridge suspended along the Pasig River. So, instead na concrete
girder span gamitin nila, gumamit sila ng steel span. Kasi mas magaan siya compared kay concrete natin. And then, minsan gumagamit din tayo ng truss spans naman. So, instead ng isang single na girder na beam, pag sobrang haba niyan, yan, ginagamit siya na, sobrang haba na, truss na yung ginagamit natin. So, set ng steel elements na binuo para magkaroon tayo ng truss. And I think sa China to. So sa China bago lang. Hindi sila gumamit ng steel spans, hindi rin sila gumamit ng truss span, but rather steel viaduct yung ginamit nila. So these are any series of spans either made up of arches or steel girders that is supported on high steel towers. This type of elevated guideways is typically made of steel and have unusual height and very long spans. So I think naging sikat tong steel viaducts na to kasi yun nga, ang taas niya na viaduct and ginamit siya sa may China. Ayan, so may question ba so far with soil, groundwater flow, soil failure, and at grade unelevated? Sige. Shit. Sorry, naka-mute pala ako. Oh my God. Ano yung last na na-mention ko? Tinanggal mo lang yung slides. Ha? Pagtapos ng last slide po. Ay, Doon na po ayan. naman. So, sabi kong dinalda. So, ayan pala, pa-answer na lang nung quiz na send ko na sa group chat. So, ideally hanggang 5:30 siya, pero since nasa galaan naman yung nasa iba, hanggang 6 PM na yan. So, pasagot na lang. And then, for the remaining class, so meron na lang tayong 3 meetings na naiiwan. For next week, depende kay PUP kung allowed na siyang magpa face-to-face. Alam ko si Leo excited na magpa face-to-face yun. Discuss natin yung natitirang level ng guideway next week, yung underground, so medyo madugo siya since
hindi siya katulad ng normal construction. Yun yung discussion natin for 17. And for 24, discuss natin yung catenaries and other support infrastructures na ginagamit sa railway. And for May 31, project presentation tayo. So, alam nyo naman kung paano ka magpa-project. Ganun din lang. Ganun din lang naman yung pa-project ko. Diba? Parang paper analysis lang. Yan. Yun lang. So, may question ba? May question pa? So, kung wala na, happy long weekends. No, ingat kayo sa mga provinces nyo and bumoto kayo ng tama. Kung may paayuda tanggapin nyo, go lang. But paganahin ng isip, no? Paganahin ng isip sa pagboto ng magiging leader ng Pilipinas or ng kanyang bayan. So, enjoy and see you all next week. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Po. Thank you po.